Magandang araw! Ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay tungkol sa komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa asignaturang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Pagtatapos ng ating talakayan ng mga mag-aaral ay inaasahang una, na ipahahayag ang sariling ideya kaugnay ng iba't ibang gamit ng wika sa lipunan. Kalawa, nabibigyang kahulugan ng mga komunikatibong gamit ng wika sa lipunan ayon kay M.A.K. Holiday. Ikatlong layunin, nakapagtatanghal ng mga gawaing pangkatan sa tulong ng iba't ibang estratehiya sa klase. Ang paksang ating tatalakayan ngayong araw ay ang gamit ng wika sa lipunan. Ulit, ang gamit ng wika sa lipunan. Ang gamit ng wika sa lipunan ay orihinal na konsepto o ideya ni Michael Alexander Kirkwood Holiday o mas kilala bilang M.A.K. Holiday. Ito ay matatagpuan sa kanyang aklat na Explorations in the Functions of Language. Ulit, ito ay matatagpuan sa kanyang aklat na Explorations in the Functions of Language. May 7 gamit ng wika sa lipunan. Ulit, ilan? Mahusay, 7 gamit ng wika sa lipunan. May 7 gamit ng wika sa lipunan. Instrumental, ikalawa regulatoryo, ikatlo interaksyonal, ikaapat personal, panlima yuristiko, pang-anim representatibo at panghuli ay imahinatibo. Ulit, instrumental, regulatoryo, interaksyonal, personal, yuristiko, representatibo at imahinatibo. Ang una ay instrumental. Ang instrumental ay gamit ng wika sa pagtugon ng mga pangangailangang pisikal o emosyonal ng tao. Tandaan ninyo, kapag sinabi nating instrumental, ito ay tumutugon sa mga pangangailangan. Ang mga bigkas na ginaganap o performance utterances kapag sinabi nating instrumental ay paghihikayat, pangbumungkahi, pag-uutos o pamimilit at pakikiusap. Ulit, panghihikayat, pagmumungkahi, pag-uutos o pamimilit at pakikiusap. Para mas madali niyong maunawaan ay naghanda ako ng ilang mga halimbawa. Una ay komersyal sa telebisyon. Kapag sinabi nating instrumental, ang halimbawa nito ay mga komersyal na nakikita natin o napapanood sa telebisyon. Katulad ng nasa unang larawan, ito ay commercial ng Surf at sa ikalawa naman ay commercial ng Nescafe. Ang mga commercial na ito ay hindi lamang ginawa para ma-entertain yung mga tao, kundi manghikayat na bilhin yung produkto. Katulad na lamang ng Surf, pinakikita dito na mabango daw. Hinihikayat na bumili yung mga mamamayan. Katulad din ng Nescafe, hinihikayat na bumili ng kapeng ito. Hindi lamang para mang-entertain ng mga tao. Dahil ito ay nanghihikayat, ito ay mahusay. Ito ay instrumental na gamit ng wika sa lipunan. Ito pa ang sumunod na halimbawa, ang panghihikayat mo sa iyong mga kaibigan na pakinggan ang kanta ng Bini. Sumunod na halimbawa, ang pakikiusap mo sa iyong kapatid na ibigay sa iyo ang kalahati ng kinakain niyang tinapay. Para sa ikalawa, ito ay tinatawag na regulatoryo.
Ulit, regulatoryo. Regulatoryo, ito ay gamit ng wika sa pagkontrol, pag-regulate at pagbibigay gabay sa asal o kilos ng tao. Dito sa regulatoryo na gamit ng wika sa lipunan, dito makikita kung ano ba yung mga dapat at hindi dapat gawin o kaya naman yung mga tama at mga mali. Ang clue na maaari niyong tandaan dito ay kapag sinabi nating regulatoryo, ito ay nagko-control. Ito ay nagre-regulate. Ang bigkas na ginaganap o performance utterances ay pagtatakda ng tuntunin at pagbibigay panuto. Maaari nyo itong isulat sa inyong kwaderno para mas matandaan nyo dahil ito yung magiging clue ninyo mamaya sa gagawin nating activity. Ulit, kapag sinabi nating regulatoryo, tatandaan, ito ay nagtatakda ng tuntunin o kaya naman ay nagbibigay panuto. Ito rin ay maaaring nagko-control o nagre-regulate. Para mas madali niyong maunawaan ay naghanda ako ng ilang halimbawa. Una, pagbibigay direksyon. Kung makikita niyo dito sa una, ito ay recipe kung paano gumawa ng oatmeal cookies. Na kung saan, kung gusto mo mang gumawa ng oatmeal cookies, ito yung gagawin mo. Ito yung susundin mo. Sumunod, giving directions. Pakaliwa na ba? Pakanan ba? Dediretso na ba? O liliko na ba? Sumunod na halimbawa ay panuto sa exam. Kung makikita ninyo dito sa larawan, nakalagay na panuto ay encircle the present time expressions used in each sentence. Nakalagay dyan, encircle. Sa Tagalog, bilugan. Kapag ba nabasa mo yung panuto, guguhitan mo pa ba? Siyempre hindi na, kasi nga nakalagay dyan, bibilugan. Doon na pumapasok yung gamit ng wika sa lipunan bilang regulatoryo na kung saan kinokontrol na o nire-regulate. Sumunod na halimbawa ay mga babala sa daan. Halimbawa, ay ang nakalagay na karatula na nasa kulay pula. Kapag ba nabasa mo yan, tatawid ka pa? Siyempre hindi na. Kasi nga nakalagay dyan may mahusay. Diyan na pumapasok yung gamit ng wika sa lipunan bilang regulatoryo na kung saan kinokontrol na yung desisyon ng isang tao. Isa pang halimbawa, yung nakalagay na stop. Kapag ba nakakita ka ng stop, tutuloy ka pa rin? Siyempre, hindi na. Ang ikatlong gamit ng wika sa lipunan ay interaksyonal. Pero bago tayo magpatuloy, balikan muna natin kapag sinabi nating instrumental, ito ay nanghihikayat, nang mumungkahi, naguutos, o namimilit o kaya naman ay nakikiusap. Ang halimbawa nito ay mga komersyal. Sumunod, regulatoryo, ito ay nagko-control o nag-regulate. Ang mga halimbawa nito ay mga panuto o kaya naman ay mga babala sa daan. Mahusay. Ngayon, dadako na tayo sa ikatlong gamit ng wika sa lipunan. Ito ay interaksyonal. Ulit, interaksyonal. Ang interaksyonal ay gamit ng wika sa pagpapatatag at pagpapanatili ng relasyong sosyal sa kapwa. Tandaan ninyo kapag sinabi nating interaksyonal, ito ay ginagamit o gamit ng wika bilang pagpapatatag at pagpapanatili ng relasyong sosyal. Sa maaaring maging clue ninyo kapag sinabi nating interaksyonal, ito ay gumagamit ng formulasyong panlipunan. Ulit, kapag interaksyonal, dito makikita yung formulasyong panlipunan. Pamilyar ba kayo sa formulasyong panlipunan? Kung hindi, ang mga halimbawa nito ay magandang umaga, magandang gabi, maraming salamat. Ang formulasyong panlipunan ay kabilang sa pangungusap na walang paksa. Sa susunod na aralin ay matututuhan natin yon dahil iyon naman ang ating bibigyan pansin. Pero sa ngayong araw, kapag muna sinabi nating formulasyong panlipunan, ang mga halimbawa nito ay yung magandang araw, magandang hapon, magandang umaga, maraming salamat, pasensya na. Para naman sa bigkas na ginaganap o performance utterances sa interaksyonal na gamit ng wika sa lipunan ay
Narito ang pagbati, pagpapaalam, pakikipagbiruan at pagpapasalamat. Ulit, maaari nyo itong isulat sa inyong kwaderno para mas matandaan ninyo dahil mamaya ito ang magiging gabay ninyo sa gagawin nating activity. Ulit, kapag sinabi nating interaksyonal, ito ay pagbati, pagpapaalam, pakikipagbiruan at pagpapasalamat. Para mas madali niyong maunawaan, narito ang ilang mga halimbawang aking inihanda. Una, pagbati ng magandang umaga. Ikalawa, pangungumusta sa kaibigan. Kung makikita nyo rito sa larawan, di ba laging kinukumusta ni Tommy si Pepito, lalo na kapag may kailangan. Pepito, my friend. Ngayon, dadako na tayo sa ikaapat na gamit ng wika sa lipunan. Ito ay personal. Ulit, balikan muna natin interaksyonal, regulatoryo, ikatlo interaksyonal at ngayon ay sa ikaapat, personal. Personal, ito ay gamit ng wika upang magpahayag ng sariling personalidad batay sa sariling karanasan, damdamin at opinyon o pananaw. Ulit, kapag sinabi nating personal, ang tatandaan nyo lamang dito na maaari nyong gawing gabay ay sariling personalidad. Nasa salita na rin naman, personal, ibig sabihin sarili. Narito naman ang mga bigkas na ginaganap o performance utterances na maaari nyong gawing gabay mamaya sa ating activity. Kapag sinabi nating personal, ito ay pagsulat ng journal o kaya naman pagpapahayag ng emosyon. Ulit, pagsulat ng journal o diary at pagpapahayag ng emosyon. Para mas madali niyong maunawaan ay naghanda ako ng ilang mga halimbawa. Una, pagsulat sa diary. Di ba kapag sumusulat tayo ng diary, ang inilalagay natin doon ay mga sarili nating saloobin, sarili nating pananaw. At kung makikita nyo rito sa larawan, ito ay isang pelikula na pinamagatang Mahusay. Sumunod na halimbawa naman ay pagpo-post sa social media. Di ba kapag nagpo-post tayo, inilalagay natin doon yung sarili nating saloobin, sarili nating opinyon tungkol sa mga bagay-bagay. Para sa ikalimang gamit ng wika sa lipunan, ito ay tinatawag na heuristiko. Ulit, ito ay heuristiko. Pero bago natin talakayin ang heuristiko, balikan muna natin yung unang apat. Una, instrumental, ito ay gamit ng wika na tumutugon sa mahusay. Ito ay tumutugon sa pangangailangan ng tao. Ito ay maaaring nanghihikayat, nagmumungkahi, nakikiusap o namimilit at nag-uutos. Para naman sa ikalawa, ito ay regulatoryo na kung saan ito ay nagkokontrol o nagre-regulate. Ang maaaring halimbawa nito ay yung pagbibigay direksyon, mga panuto sa pagsusulit, at mga recipe. Para naman sa ikatlo, ito ay ang interaksyonal, na kung saan makikita ditong gabay ang mga formulasyong panlipunan tulad ng pagbati, pagpapasalamat. Ang ilang mga halimbawa pa rito ay ang pangungumusta sa kaibigan, o kaya naman yung pakikipagbiruan. At para naman sa ikaapat, ito ay ang personal na kung saan ito ay ang gamit ng wika sa lipunan na kung saan nagpapahayag lamang ng sariling opinyon, sariling pananaw, tulad na lamang ng pagpo-post sa social media o kaya naman ay ang pagsusulat sa diary. Andadako na tayo sa panlima, ito ay ang heuristiko. Ito ay gamit ng wika sa paghahanap at pagkalap ng iba't ibang impormasyon. Ulit, kapag sinabi nating heuristiko, ito yung ginagamit kapag naghahanap tayo ng mga impormasyon. Tayo yung kumakalap. Kapag sinabi nating heuristiko, ang tatandaan ninyo na performance utterances ay nagtatanong, paggawa ng hypothesis at pangangatwiran. Ulit, maaari nyo itong isulat sa inyong kwaderno sa Filipino para maging gabay ninyo mamaya sa gagawin nating activity. Para mas madali nyong maunawaan ay narito pa ang ilang mga halimbawa.
pagbabasa ng mga aklat at magazine. Di ba kapag nagbabasa tayo, nakakukuha tayo ng mga impormasyon. Di ba nga kapag meron tayong hindi alam anong ginagawa natin? Mahusay, tayo ay nagbabasa. Sumunod na halimbawa, pag-i-interview. Kung makikita ninyo sa larawan, nakalagay dyan, lumipad ang aming team. Sa tingin ninyo, saan ba ito ginagamit? Saang palabas nyo ba ito naririnig o kaya naman ay nababasa? Magaling! Ito ay sa Jessica Soho na kung saan kapag mayroon silang kailangan malaman, ang ginagawa nila ay lumilipad para mag-interview. Iba pang halimbawa yung panonood sa telebisyon at pakikinig sa radyo. Maswerte ang henerasyon ngayon dahil marami ng mga palabas ang nagbibigay din ng mga kaalaman. Hindi na lamang puro sa entertainment, kung saan nagbibigay na rin ng mga kinakailangang kaalaman. Ngayon, nasa ika-6 na gamit na tayo ng wika sa lipunan. Ito ay representatibo, ulit representatibo. Para sa una, instrumental, ikalawa, regulatoryo, ikatlo, interactional, ika-4, personal, panlima, euristiko, at sa pang-anim, representatibo. Sinabi nating representatibo, ito ay gamit ng wika sa pagbibigay ng kaalaman sa paraang pasalita o pasulat. Ulit, kapag sinabi nating representatibo, ito ay gamit ng wika sa pagbibigay ng kaalaman sa paraang pasalita o pasulat. Kanina sa euristiko, tayo yung kumakalap, tayo yung humahanap. Ngayon naman kapag sinabi nating representatibo, tayo naman yung nagbibigay. Ulit, tayo yung nagbibigay. Ibig sabihin, mas madali itong matandaan dahil kabaliktaran lamang ito ng euristiko. Ulit, kapag sinabi nating euristiko, tayo yung humahanap. Tayo yung kumakalap ng mga kaalaman o impormasyon. Pero kapag sinabi nating representatibo, tayo naman yung nagbibigay ng kaalaman o mga impormasyon. Para sa bigkas na ginaganap o performance utterances na maaari ninyong tandaan para maging gabay ninyo mamaya sa gagawin nating activity ay kapag sinabi nating representatibo, ito ay pag-uulat ng pangyayari o kaya naman pagpapaliwanag ng pangyayari dahil ito nga ay nagbibigay ng impormasyon. Para mas madali niyong maunawaan, narito ang ilang mga halimbawa. Una, pagtuturo ng guro. Di ba kapag nagtuturo si teacher, siya ay nagbibigay ng kaalaman. Nagbibigay ng mga mahalagang impormasyon. Na halimbawa, pag-uulat ng newscaster. Di ba kapag nagbabalita, sila ay nagbibigay ng mahusay. Sila ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon. Bukod sa mahalaga, sila ay nagbibigay ng mga totoong impormasyon. Bilang kabuuan ng ating naging paksay tungkol sa 7 gamit ng wika sa lipunan, ideya o konsepto ni Michael Alexander Kirkwood Holliday o mas kilala bilang M.A.K. Holliday sa kanyang aklat na pinamagatang Explorations in the Functions of Language. Bilang kabuuan, ang 7 gamit ng wika sa lipunan ay instrumental, regulatoryo, interaksyonal, personal, euristiko, representatibo at panghuli ay imahinatibo. At pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.